Yo, magandang araw sa inyong lahat. Kami ang Last Row Media at nanonood kayo ng Kada Kwento Podcast. Ako si Tiny Montana. Gabrang, Cyrus Marica. Cooks. Sige, isa-isa lang. Oh, Maricar. Hindi pa rin natin na-perfect yan, no? Cristelano. Cyrus Cooks. Maricar. Okay. So, ngayon nandito kami sa Barbados. Sa malayong lugar ng Barbados. Hindi. Nasaan tayo, Besh? Hindi, nandito kami sa The Lakeside by TJM na matatagpuan sa Cuenca, Batangas. Hindi, ito yan. Batangas. The Lakeside. Okay. So, kamusta? Medyo naka-power nap tayo, ah. Oh, hindi, actually kagising ko lang eh. Good morning. Kung hindi nyo nga ginising, baka bukas na ako nagising. Napaka-productive at napaka-professional ni Yes. Chris Delano. No? Grabe. Paano naman kasi, paano hindi aantokin yung kinain natin? Luto ni Cyrus. Hindi, ah. Hindi, ah. Yempo lang niluto niyan. Half lang. Ah, Gusto lang natin i-acknowledge ang presence ng 2 lucky subscribers na sumama sa atin dito at napili namin. Tol, baka pwede kayong kumaway sa camera dito, natin. kaway kayo dito. Yeah. So, ang una ay si Carl. Carl. Yeah. At ang isa ang nagluto ng sinigang. Jerome. Yeah, na pwede may ba kayong Tuwing yan rumampa, yan, rumampa Cyrus. pa ganun? Queen ni Cyrus. Yeah, so sila yung mga lucky subscribers na napili natin sa Telegram Channel. channel. Sinama namin sila dito sa Batangas for vacation. Vacation. Kasama kami. So 7 weeks kami dito mag-i-stay kasama sila. So kinidnap na namin sila, hindi na sila papasok sa mga trabaho nila. Yeah. So, ayun. Sala rin sila. Dahil Kaya yun sa sila sa panonood nyo, balang araw, malay nyo kayo naman yung mapili ng team na ano. Yes, sir. Yeah. So, ayun. Kamusta? Ano ba mga pag-uusapan natin? By the way, bago tayo magsimula, shoutout sa Crown Manila para sa sombrero ko at sa napakaangas na hoodie. At syempre, akala mo ba ikaw lang mag-shoutout? Siyempre, Shoutout tayo na lang rin may pala. sponsors dito eh. Tayo lang yung mabigat eh. Oo, No? iba eh. So, syempre, shoutout din sa The Accents para sa hoodie at Ako din. Oo. Ako din. Unique ka. unique Oo ka. na, unique Oh, ako, sa unique The ako. Accents, thank you. Ayun, The Accents. Magpasalamat ka sa Timo. Sa Timo. Timo? Temu. Temo ba yun? Timo ba yun? Di ba Timo? Oh, sa Shopee na lang, sa Shopee. Sabi to. Ano ba? Ano to? Zara. X lang nakalagay. Oxygen na. Ano? Sponsored ka na Oxygen? Sponsored ka? Ikaw, Sai. Anong salamat sa Blue Corner? Ano ba? Human made, tapos MNLA. Ang bigat naman ng sponsor nito. Sponsoran nyo na ako, guys. Papasponsor pala. Binili ko to. Actually kami, binibili din namin to. Ito, The Accents. Talagang trip ko din kasi talaga tong brand na to. Tsaka tropa naman, syempre, shoutout kay Yel. Pero, Ako din, binili ko to. Bakit ayaw nyo maniwala? Naniniwala ka. Pakita mo resibo. Naka-compile. Hindi. Pero yun nga, nandito kami ngayon sa napakamagandang lugar. Na nakikita nyo naman yung cabin sa likod. So technically, 7 ang cabins dito sa Yes. The Lakeside. And then, siguro ipa-flash na lang namin yung video na kung ano yung nasa harapan namin, na which is may magandang lake sa harapan namin. Yeah, Tapos yeah. may mga deck, pwede kami mag-fishing Ito dito. yun. 1, 2, 3. Fishing. At bukas manguhuli si Cyrus ng tilapia. Magka-catch and cook siya. Yeah. So, ayun. Kamusta? Chola Chikadora at Chris Tupe. Bakit Last Christopher? ng nabasa ko lang sa comments Last sa... ng love team nila. Ang daming Pero- nickname. Pero, Ang dami. alam mo nakakatawa rather, yung mga comments ng mga subscribers natin, iba-iba yung mga gusto nilang, may sarili, meron na ako nakitang Cavite chapter eh, na Chrismar. Oo, legit. Oo. Pero kung kayo ang tatanungin, ano ba talaga ang gusto niyo yung pangalan? Naguguluhan na kasi kami. May Chrismar, Kayo magpangalan. may Mardan. Parang terorista, Mardan yung Mardan. Diba? Yun yung maganda eh. Mardan. Meron pa isa. Kala mo taga Maharlika eh, no? Chrismar. Hindi, yun nga. Yun yung una eh. Chrismar. Dan Marie. Dan Marie. Di ba? Marie Chris. Marie Hindi Chris. parang isang pangalan lang. yung Marie Chris, kala mo girlfriend ni OG1 yun. Pero mas gusto ko silang tawaging Yak. Anyway, so ayun, kung kayo tatanungin, tol, kasi wala na, Oo nga, pinanis nyo na yung Aldab eh.
Lubit nyo. Alda bang putik? May Cavite chapter, tol. Nandito na kayo eh. Daig mo pang fraternity. Lubit. Kung kayo tatanungin, Putang ina, anong gusto may niyo chapter. itawag sa inyo? Ha. Baby Ano ba? loves. Ikaw. Wow, bedroom voice. Yung voice. Ano yung Nagiging mabulungan. natural silang dalawa. Oh, natural lang naman to. Ano Ano lang bang ba? maganda? Ay, pumili ka naman. Mardan talaga eh, no? Dito ka magsalita. Oh, Ang tagal sorry, na natin oh. ginagawa nito. Sorry. Parang street. Hawakan ko na lang. Mardan. Actually, gusto ko nga din hawakan na lang eh, yung kamay mo. Ay! Ang ina nyo. Ina nyo. Ano? Anyway, so yun, pipili kami ng ilang pirasong topics na sinuggest ninyo sa amin. Pasensya na kung hindi namin lahat mapag-uusapan or mababasa kasi ganun eh. Wala eh. Ginto kami. Sinong unang mapalad na napili nating topic for this episode? Maricar. Teng teneneng. Ano ba yan yung mga galing Telegram na Yeah, nag-chat sila? sa Telegram channel natin. Napakarami. Wait lang, cut napakarami. muna. Bakit cut Okay muna? lang. Walang Hindi, cut. walang cut. Oh, sige. Cut, Ano ba? dire-diretso Hindi yan. ko alam kung ano. Ako na pipili. yan. Natural Sige, tayo game. dito. Okay. Oh. Ganito lang kasimple. This is Okay? uncut and Mula raw. kay. Yes, sir. Mula kay Miko Guevara. Uy. Uy. Ang dami niya palang Oo. topics. Ang dami. Pero Parang exam na yan, Parang- pre. ah. Tsaka meron Interesting, Number ah. pa. sorry kung walang kwenta mga naiisip kong topic. Gusto ko din kasi yung natural way. Wala nga kwenta. Pero pipili kami. So, isa sa mga topic, mga bagay na akala natin dati totoo nung bata pa tayo. Santa Claus. Yung mga ganun, di ba? Dahil, sige, simulan natin sa'yo, Gab. Sige. Ang dami. Isa lang. Ito, gusto mo lahat ibigay yung thoughts mo eh. Hindi. Intrusive thoughts. Oo. Santa Claus. Pinaka-basic. Bata ka. Ilan taon alam ka mo nun? to. Nung nalaman mong dito to? Mga 4. Ganun. Anong naramdaman Na mo? ano na agad. Kasi may pinsan ako na mas matanda. Peke naman yun eh. Nakita ko, mama mo yung naglalakad. Wala na. Childhood ruin. Wala na, di ka na naniwala. Wala na. Oo. So, 4 years old ka nun. Tapos nagtanong-tanong na ako sa labas ng bahay namin, mga kuya doon. Di pala totoo yung Santa Claus, kuya. Hindi, di talaga. Mga bata lang yun. Actually, kasi ako nun, kasi may chimenea kami eh, nung bata ako. Wow. Solid yun. may Ano may yan? chimney sa Pinas. Winter yarn. Wow! Winter yarn. Anyway, hindi, yun naman yung mga usual na yung akala nung, uy, baka may nanonood sa ating bata. Tapos, binasag na natin yung... Binasag Child. Totoo po si Santa Claus, kids. Totoo. Totoo si Santa Claus. Abangan nyo lang. Anyway, maraming bagay. Ako, ang siguro maambag ko dyan, mga tol, yung akala ko dati, tol, si... Yes, ay? Hindi, wala. May hingi ka ng... Ano yan? Hindi, ano. Shot. Akala ko. So, syempre, Yeah. sinero lang kami dito. Shoutout kay tropang... Ano pangalan mo, tol? Jerome. 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 Manisay. So anyway, ako ang maambag ko dyan nung bata ako, buong akala ko talaga si Bong Revilla ay pulis o alagad ng batas. Kasi sa mga pelikula niya lagi siyang kadalasan Pwede pulis. na, pwede. Akala ko Action talaga star. pulis siya. Action star. Oh, hindi pulis talaga, yung mga role niyang pulis na pelikula. Akala ko talaga pulis siya. Talame, Ben. Talame. Hindi ko na maalala pero akala ko talaga pulis siya. Ikaw? Spinach ni Papay. na nakakalakas. Kala ko nakakalaki ng biceps or muscle. Tapos kinain ko, dahil bata pa ako, hindi masarap. Tangan lasang tas mataba ka pa rin? Oo, hindi pa ako mataba. Hindi, wow, naging pitit. Tapos yun, wala na. May naalala Wala lang na ako ako. ng tiwala. May naalala lang ako kasi sabi niya spinach eh. Yeah. Ako din yung kay Mario. Akala ko pag kumain ako Ano, ng mushroom? Kamote? Oo. Bigla akong lalaki Oh. talaga. Paglaki mo naman nung nag-mushroom ka, napunta ka naman sa ibang dimension na. Ikaw, Maricar. Yung yung mga tooth fairy. Oo, ako din. Ayo. Sa unan. Fairy. Oo, lalagay sa unan. Ako rin, kasi dati, pag nabubungian ako, di ba, lalagay doon. lalagay Pag sa- $5, $10. Wow, dollars talaga. Oo, ganun nga daw eh. Ba't sa inyo ba? Una may 10, 5? chimney. Ngayon may dollars So, naman. pasensya na kayo. May chimenea kami. Dollars dun eh. May $5 sa ilalim ng unan ko. Ikaw,
Hindi yung Papay din eh. Kasi nung bata ko, may ligaw manood ng Papay diba? talaga eh. Diba? So si Brutus, dati takot ako dun eh. Tinatakot sa akin ng mga Wala, eh. andyan si Brutus, ganun. Alam mo, Nakakatakot totoo yun. si Brutus. Hindi, syempre nung bata ako, natakot ako sa kanya kasi syempre Papay nga eh. Diba? Yan yung pinakakalaban niya. So, pero hindi ko naisip yung spinach na lalakas ako kasi hindi mo na ako kumakain ng spinach eh. Akala mo lang totoo si Brutus. So, hindi ka Oo. kumakain ng yung spinach, creamy Hindi, spinach sa na pizza? Masarap Pizza? yun, Oh, oh. hindi kumakain ka. Kumakain ka ng Oh, ganun. pero di ako kakain ng spinach lang. Siyempre. Parang same gets, with carrots. Di ako kakain ng carrots lang kung hindi siya nakahalo sa fried rice. Or caldereta. Spoiled Hindi ako kumakain. Wow, spoiled ka agad. Di porket di lang may Tol, nung preference bata lang. Oo, tol. Besh, nung bata kami, wala kaming fried rice. Ah, wow. Tapos pinagmukha na naman ng Ikaw nakatikim privilege. ka ng fried rice nung bata ka? Gusto ko hindi. Baho-baho lang Luxury sa tapa. amin yun. Tamang Tamang tutong lang, May no? chimney. May chimney nga. Oo nga pala, may chiminea pala. May chiminea nga pala. Hindi, speaking of yung sinabi ni Gab na naalala niya na si Santa Claus nung 4 years old siya. Aha. Matanong ko lang. Ako kasi hindi ko naalala kung may memory pa ako nung 4 years old ako. Ano yung pinakang earliest memory nyo ng bata kayo? Ako, Ilang 2. taon? 2. 2? Tang ina, wild. Naalala ko talaga lahat. Why? Simula nun. At saka kung paano ko huminto sa dede. Naalala ko lahat. Huminto ka na sa dede? Oo, ng 2. Ba't parang kaadede mo lang ah? Parang, Kasi ikaw ba naalala- huminto ka na sa dede? Kaadede mo lang. Ano? Ikaw, Shai, huminto ka na ba sa dede? Oo, matagal na. Alam mo yung gata sa dede, walang lasa, pero masarap yung sumipsip na. Naalala ko pa kung paano ko natinggil yun. Yung Ina talaga bata nito ni ako. Chris Delano. Pero to be honest, kabastusan, eh, no? minsan kumakain ako ng cereal, breast milk gamit ko. Solid. Kadiri yung mga naiisip mo, Gab. Mali. Hindi totoo. Oo nga eh. Naalala ko kasi lahat yung detalye kung paano yung transition ko from dede to baso. Ako naalala mo yun? 2 years old. Naalala ko lahat. Lahat. Baka naman nagsinungaling ng nanay mo sa memory Hindi, mo. naalala ko talaga ngayon lahat. Naalala ko kung transition pa nun. Ginupit ko yung... Yung utong? Oo. Totoo na. Ng dede? Oo. Ginupit ko yung utong ng dede. Dede Ng mama mo? Hindi ako nag-breastfeed. Yung isa feeding Ah. bottle. You mean, putang. Linawin mo. Para mas marami kang masipsip. Oo, medyo mataho na ako, bata pa lang. Tapos tinanong nila sa akin, ba't ko ginupit? Pinagupit ko yun. Sabi niya, sabi ko, hindi ko kasi masipsip eh. Kung ganyan lang din, inano mo na, ginupit mo na, magbaso ka na. Kasi malakas ka na uminom. So 2 years old pa lang, pinahawak ka na ng gunting. Hindi, pinagupit ko yun. Oh, Kasi linawin mo. hindi ko masipsip pagupit. Dinala kang barbershop. Maliit pa. Nagsasalta ka na ng 2 years old? Oo. Tapos, nung Straight na? Sabi mo, pachupet. Siyempre, bulol ka pa nun eh. Pachupet. Medyo na ako nun, naalala ko na talaga. Tapos maliit lang yung binutas ng nanay ko na naalala ko. Sabi ko, butasin mo pala yung buo na kasi hindi ako makainom eh. Hanggang ginupit niya na lahat. Tapos sinabi niya, kung ganyan hindi ka laki butas, magkano ka na? Magbaso ka na. Simula nun, baso na ako. Ayun, naalala ko natin. 2 years old pa. Grabe. Sabi nila pagka bata ka pa lang daw, sobrang at a very young age, na gano'n na yung memory mo, na kumbaga natatandaan mo na, nakakatuwa yun, di ba? Wala nang ibig sabihin. Pero solid, no? 2 years old. Wait, Oo kayo nga, ba? Hindi ba? Ano Hindi. ba? Parang Mga ako mga 6'5". 6'5"? Ako naalala ko bago ako ipanganak eh. Ang lupit mo naman. Lumalangoy-langoy ka pa. Sa battle of sperm. Oo. Ano yun? Naalala ko pa. Yung mga nakalaban mo, doktor, no? Ang inang nagwagi, rapper, no? Naalala ko pa yung pinakang unang liwanag na dumapo sa mata ko. Finish Parang, na eh. parang Big Bang Theory. Sabi ko, uy, may buhay na ako. Handa na ako Mahal muli. Ay. kakapanganak mo lang. Nagmahal na nga. Hindi, joke lang. Okay. Anyway, move on tayo. Mag-stick na lang tayo kay Miko Guevara ngayong episode na to. Kasi Oo, kasi marami marami siyang siyang topic. interesting na ano. Mga kwentong sablay pero naging masaya rin sa huli. Ano ba? Ano, parang experience? Pangit na experience? Ano? Oh, de. Sablay, palpak. Tapos naging okay siya. Kumbaga naging okay. Kasi Pero sabi niya yung mga kwentong sablay na naging okay din. Oo. So, kwentong Hindi naman, experience? siguro, ganun. Or, let's put it this way.
siguro, guys, can you please lower down your voice a little bit? Yes, Prof. Dami kasi naming audience dito eh. A little bit Dinudumog lang. na kasi kami ngayon. Okay. Anyway, so, ayun. Di ba? Hindi, ayun. Siguro, let's put it this way. Mga bagay na kahit hindi, siguro experience, palpak siya, bad trip, Pero sablay. okay lang. Pero nag-turn out na, putya, okay pala. Ganun. Ba't lahat kinatingin sa akin? Ako ba na? Hindi, kung yung sablay Sino ba ay ho? tao, ikaw eh. Hindi. Sige. Sablay na na mga nangyari. Ganun. Yung pag-apply natin sa mga call center dati. Hindi, legit yun. Kasi madali tayo makapasok sa call center kasi syempre maraming tropa na nasa HR or mga Guys, trivia. May isang beses na sabay kami nag-apply ni Chris Delano sa isang kumpanya. Hindi kami natanggap. Oo, iba kasi yun. Sobrang hirap nun yung in-applyan natin. Pero mataas na sweldo talaga nun. Kung Mga natanggap 60K, 80K, parang ganun. Tsaka nung time na yun, ang laki na nun. Kasi Oo. anong year pa yun eh? 1912. May call center na pala nun. Lupit naman nun. Ano yung typewriter pa lang yung gamit? Ang ina nyo? Kaya pala 80K. Ayun nga. Sige, balikan natin yung yun. Yung sa call center, nag-walk out ako dun sa isang company ng call center. Hindi ko na sasabihin ko saan, pero sa Performax? Hindi. Hindi, marami tayong tropa dyan. Ilang beses ako nakabalik dyan eh. Pero, technically, kami ni Tiny yung matatawag yung call center hopper dati. Totoo rin. So, ano lang, yung call center hopper, siguro ang pinang definition nun, yung papasok ka sa isang call center, tapos pagkatapos ng training mo, kuha bonus, alis, lipat, repeat. Ganon. Nakwento ko na yata to sa isang podcast. Hindi ko alam kung sa isa sa mga episodes natin. Pero there was a time na pumasok ako training ng isang buwan para makakuha lang ng sweldo. Then, yung perang nakuha ko, pinang-produce ko lang ng album. Yung una kong, nakwento mo nga. yung una kong album. So, shoutout sa lahat ng mga naging katrabaho ko dyan. Yung iba, friends pa tayo sa Facebook. Yung iba, hindi na. Pero minsan nakakasalubong ko. Sinasabi ko, work ko dati. Kung pag pinagpatong-patong mo yung mga IDs ko dati sa mga company, mga ganyan na sila kakapal. Ganun ako kahaper. Putang dami. Totoo, tol. Iba ako eh. Nasa iyo pa yon. Malupit Wala. ka eh. Ang dami nga. Tsaka yung mga HMO. Dami ID. So, hindi ko siya sinasabing tama. Dapat yung gawin. Pero, Madidiskarte lang talaga pero kami do nung what works nasa... for you. Madidiskarte lang talaga ng mga time na nasa call center pa kami. Meron pa nga yung mga terms sa loob ng call center, yung mga piggyback pa tawag doon. Kalimutan ko na eh. So, kayo maraming mga... terms sa call center. Mga auto-in. Oo. Diba? Tapos matutulog ka sa loob ng pag-hold mo ng call. Doon ako natutong matulog ng 2 minutes. Oo, ako rin. Pag hold mo kasi yung customer ng 2 minutes, iidlip ka lang no kasi antok na ka na. Tapos tapikan kayo ng katabi mo. Hoy, 58 na. Tapos babalikan mo na yung customer mong kausap. Ganun sa industry namin. Alam ng mga BPO mga watchers natin na nasa BPO industry. So, Actually, marami tayong subscribers na BPO warriors, tol. Kasi, warriors. Kasi nababasa ko sa comment, minsan, nasa shift sila, pinapakinggan nila tayo, or after shift, yung mga ganun. So, shoutout sa inyo, hindi biro yung, alam ko, nasabi ko na to sa podcast ko kay Dog Brock at ilang beses na akong pinagbabash ng mga tao dito, pero hindi talaga madali yung industry na yan. Parang ang robot. Mhm. Diba? Pagka after call, may call na naman. Tapos may fina-follow kayong, ano ba term na yun? AHT ba yun? Kalimutan ko eh. Average handling time. Oo. Na parang, basta pagka-drop ng call, kailangan pick up kagad. Di pwedeng paghintayin mo yan. Kasi meron ding metrics na ACW naman, yung after call something. Oo. Parang gano'n, kalimutan ko na ACW. Oo. Pero anyways, going back doon sa Parang sablay na naging masaya din. Yeah. Siyempre kung hindi ako sumablay sa pag call center hopping ko. Kasi eventually, nakahalata kasi, for example, yung isang company sa Makati, 3 beses ako bumalik doon. Tapos, syempre, parang nuggets na rin nila na may mga tropa sa loob na hinahire ako pa ulit-ulit. Tapos kuha bonus lang. Grabe Tapos, privileges mo, no? besh, di naman privilege ang tawag doon. Siyempre, magaling Network tayo yun, makisama network. sa mga tropa. Oo diba? naman, oo naman. Na, yun, mga naging tropa din sa call center. Siyempre, actually, yung isa sa mga nakasama ko doon, si Mike Grape. Kung naalala nyo si Mike Grape, Rest siya in peace. yes sir, rest in peace kay Mike. Siya yung vocalista ng
Kala. Kala. Kumanta ng jeepney. Paano nga pala yung kanta na yun? Jeepney, Hindi. bumaba ako. Nawala na yung tono yun. Basta yun, jeepney Hindi, search. ano mo. yun? Konti na lang at Andar ng ating jeepney. Yun. Si Mike Grape, ano siya nun? May sarili siyang opisina dun sa company na yun eh. Mataas na siya eh. So, ano mo siya? kasama ko dun sa company na yun. Parang boss-boss mo, hindi naman. Hindi, Brad si ano Alam eh, ko, si pero Mikey. empleyado lang din Boss siya. siya. Empleyado siya, pero Hindi, boss siya dun. Ano siya, may position na siya. Oo, mataas na yung I see. position niya. So, syempre, shoutout sa mga kabrad namin dyan. Yun, mga tumulong sa So, amin ibalik sa mo na kung bakit palpak. ayun, eventually, na-gets nila yung ginagawa ko. Yung mga nasa higher ups. So, technically, binan ako sa Itkentong company. Tapos, lumipat ako sa Mandaluyong. Tapos, Sa loob, Alin? Mandaluyong. Ay, tanga, hindi. Ay. Isang call center company sa Mandaluyong. Nabwisit lang talaga ako sa team leader. Yung parang, dahil na team leader ka lang naman, pero kung mas nakakala mo ikaw may ari ng kumpanya, tangin na talagang binubuli ako nun sa floor. Na parang, naka-slacking ka na naman. Yung talagang, alam mo yung upo na, alam mo yun, Besh, pag nasa call center tayo, parang kuti na lang, nakahiga na tayo eh. Hindi ko ginagawa yun. Syempre, hindi mo kaya kasi yung puwan maliit eh. Okay, nakita niyo kung gaano ka-body shamer si Chris Delano. Sobra. I mean, off-cam, ganyan talaga siya. Tangina, wala akong ginagawa, kakagising ko lang. Ang taba mo, Tines. Parang, wow, ako naman, parang, tangina, bakit ganyan ka? De, joke lang. Pero yun nga, nabisit ako doon sa team leader ko, nag-walkout ako sa gitna ng shift ko. Tapos, ako lang mag-isa sa Pilipinas noon. Tapos di alam ng airmat ko na umalis na ako sa trabaho. Tapos parang nagulat na lang ako na biglang si Arik, sinabihan akong, gusto mong bumatel? So sabi ko, okay, may pagkukunan na naman ako ng panggalaw ulit. Sige, pasok ako dyan, labang. Nakalimutan ko sino kalabang ko ng time na yun eh. Hanggang sa nagsunod-sunod na. Tapos, tignan mo, blessing in disguise. Dahil sa mga kapalpakan ko sa call center, nagkaroon ako ng freedom na hindi pumasok sa 9 to 5. Yeah, okay. Na ipamalas yung kapalpakan mo sa ibang field. Parang ganun. Hindi. Hindi. Parang look at it this way. Huling beses ako naging empleyado is 2013 pa. Tagal na. Oo, so 12 years na akong patambay-tambay lang. Pero nababayaran yung bills dahil sa mga... Palakpakan po natin si Chris Yes, Delano, sir. mga kaibigan. So, pero ito rin, syempre, yung sa sinasabi kong to, na yung mga kapalpakan na ginawa ko dati, it doesn't mean na, ganun mangyayari sa iba. Kung kailangan yung continuous yung mga panggalaw nyo, huwag nyong sukuan yung mga trabaho nyo kasi hindi lahat nagkakaroon ng trabaho. Iba pa rin yung may stable na income. Blessing pa din na mabigyan kayo ng trabaho. So, don't take for granted yung mga bagay na kung nasan kayo nag-work, kumbaga, unless kupal yung boss niya talaga, iwan niya na yan. Unhealthy yan. May nakita nga ako, talking about that one, di ba lumindol no nakaraan sa Cebu? Medyo, grabe sunod-sunod yung lindol, no? Pero anyway, balik tayo dun sa i-connect ko lang dun sa Cebu, parang may pinasara o pina-inisyuhan ng disease order yung isang BPO company kasi nagkakalindulan na, parang nag-issue pa ng mga memo sa empleyado. Kasi, bakit ka umuwi? I will tag you as AWOL, mga ganun. Ay, oo, nabasa ko yun. Grabe, no? May mga kupal talaga na kasi ito napansin ko sa call center eh. Yung ibang mga yung mga QA na tapos mga team leader, mga sip-sip sa mga boss nila. Kasi kahit saan namang sa corporate field, sa corporate, uso dyan yung sip-sip sa boss para ma-promote sila. So, parang end of the day, yung workload nila, inaasa nila sa mas mabababa sa kanila. So, pero wag na tayo pumunta dun sa path na yon. Doon na lang tayo sa kahit sang field naman or industry, laging may nagpa-power trip eh. Pero yeah. So hindi rin naman pinangalanan kung anong BPO yon sa Cebu. Pero ayun. Ikaw, Maricar, any parang palpak or sablay na yung tanong nung na naging kiniswerte mo rin at the end of the day. Kumbaga parang Parang last year kasi sabi ng mama ko yun. Okay. Hindi actually tawag yan. Okay lang. Parang punasan natin yung luha mo. Uy. parang hindi naman siguro baka ako lang to, pero hindi ko kasi tinuloy na yung pag-aaral ko eh.
Ganun. Kasi paulit-ulit na lang ako. Pinipilit ko naman na tapusin yun. Pero Hindi ka talaga. nakagraduate ba? Hindi ako nakagraduate. So parang natapos na siya doon sa grade 2 ka lang talaga. Mga grade 3 and a half. Yun. Tapos, nung hindi ko siya tinuloy-tuloy, doon ako nag-start Drugs. events. So, mag-asharet, ganon. Tapos, one time, may sinabi sa akin yung mama ko na, buti, kung pala natapos mo rin yung studies mo, parang hindi ka rin pala mapupunta sa kung ano yung kinatatayuan mo ngayon. Kasi, Ano ba yung course mo? okay. Tourism. Tapos, Oo. Tapos paulit-ulit ako ng ng math. Napakahirap. Oo. Napakahirap naman kasi ng math. Oo, paulit-ulit ako. Ayaw talaga ako ipasa eh. Ako sobrang bobo ko sa math pero tumatalino ako sa math pag usapang pera. Oh, ako rin. Totoo. Sa bagay, add minus lang naman yun, no? Ikaw, Gab. So ibig mo sabihin, sorry, going back to you. So ibig mo sabihin parang kung sakaling natapos mo yun, baka Iba yung Iba ako. Baka lumilipad ako sa aeroplano sa... ganun ba ya? Feeling ko tatagos eh. Oo. Ikaw, Sai. Ano ba? Yung di ko pag-aaral lang mabuti. Bakit? Kasi mas naano ko yung gusto ko talaga eh. I mean, yung sa pagluluto. Parang kasi 'di ba, yung standard talaga nung di pa uso yung mga vlog nun eh. Yung Gusto mo lakasan ng konti yung boses mo. sorry ito. Yung di pa uso yung vlog nung time na yun. Siyempre, yung standard natin makatapos ka eh. Kailangan makapagtapos ka ng pag-aaral para magkaroon ka ng trabaho Yes. na maayos. Kahit ano, basta makapagtapos ka. Tapos yun, ayun, napunta ako sa pagluluto kasi parang Ano ba course mo? nag-culinary ako. I mean, wala talaga sa plano ko yun na, kumbaga, late na siya, kakapalpak ko, late na siya umano sa isip ko na, yung Magko-content na lang ako. pagluluto pala talaga yung gusto ko. Then, pinurso ko siya kasi nga, kahit mahal, kumbaga, ayun na yung option. Grabe, no? Parang gano'n. Nung mahal ng tuition mo doon. Mahal yung tuition. Magkano tuition mo doon, Sai? Parang 300k yata. Partida, walang chimenea sa bayan, ha? Hindi, pero niloan ng tatay ko yun. Shoutout sa tatay ni Kaya Cyrus. mga bayani talaga yung magulang ko. Kahit bulak-bul ako nun, kumbaga, sinuportahan nila akong sa mga gusto ko kahit sakit ako sa ulo. Ganun talaga ang magulang. Tapos, nag-work naman. Mga bata to. Okay na, parang mahabang kwento kasi to, pero yun na yun. Next time. Ikaw, Gab. Wala akong maisip eh. Ina, ikaw yung hinuli namin, hindi ka nag-isip. Wala akong maisip eh. Pagpalpak kasi palpak talaga eh. Oo nga, ibig sabihin. Walang parang palpak tapos it turned okay. Walang ganun. Baka Eto na wala lang. pa ngayon. Ito Ayun na sa'yo. lang, Sa'yo. ito na lang isipin mo, Gab, bago ka naging rapper. Kasi tignan mo dati nung magkakilala na tayo, kinikwento mo sa amin ni Tiny, gusto ko talagang matutong mag-rap eh. Tapos eventually, nasign ka pa sa isa sa pinakang malalaking record Huwag mo label. na pangalanan, huwag mo Hindi na kasi pangalanan. hindi naman kasi siya palpak eh. Ay hindi. Teka, ano ba? Kasi dati nasa networking ka eh. May networking din ako dati. Oh, tapos tignan mo, naging advantage mo Hindi, din lahat naman yung... pinagsasabay-sabay ko eh. Trabaho. Iba rin kasi talaga si Gab. Hindi, So, wala baka- siyang palpak na. Hindi naman. Pag Perfect. palpak talaga. Halimbawa, networking. Hmm. Oh. Hindi mo masabi yung palpak, kumita ka dun eh. Umita nga pero hindi naman siya yung tumagal talaga. Pero- so ano yung magandang nangyari doon? Nabuild mo yung skill ng pag-network. Mm. Diba? Laging may bright side sa mga bagay-bagay na nangyayari. Sa bagay, totoo rin yun. Oh, di ba? Oo nga. Puta, lahat nag-career. Ako rin parang Moment of silence. Oo nga, no? Nagkaroon kami realization bigla sa Oo mga nga. bagay-bagay. ah. Oo nga, no? Biglang Network din to eh. Biglang nag-self-reflect, no? Ay, teka. Sino yung nagsalita? Magpasalamat kayo kasi nagkaroon kayo ng reflection sa buhay nyo ngayon. Kalaki. Si ano? Ano password mo? Sabihin mo na lang, ba yun? sabihin mo. Miko Guevara. Miko Guevara ba? Miko Guevara. Miko Miko Guevara. Guevara. Salamat sa napakagandang mga topics na binigay mo, tropa. Yeah. Yeah. Meron kang tinanong dito na anong love language nyo? Tagalog lang. Minsan English. Gagawin. Anyway, ito, siguro tapusin na natin yung topic dito ni Tropa.
history ng friendship nyo. Baduy nito, pero history ng friendship nyo, unang impression nyo sa isa't isa. Hindi, Yung Ah, friendship na natakil na namin to last Episode. episode. Pero siguro yung anong impression sa isa't isa nung unang nagkakilala. Impression? Oo, kung yung Parang- first impression nyo sa isa't isa. Technically, nakwento na natin yung sa last Oo, episode. yun, Di yun. ba? Bagay. Yun. Oo. Oo. Parang di tayo ano lang. paulit-ulit kasi may nabasa nga rin ako ng isang nag-comment din sa YouTube. Huwag kayong mag-alala guys, binabasa namin yung mga comments Totoo, nyo. totoo. Lahat yan. Whether it be good or bad, nakikita namin yan. And syempre, salamat din sa mga nagkikriticize sa aming podcast kasi makakatulong yun para sa amin na ma-improve yung kada kwento podcast. Yeah, tama, tama. So anyways, may isa kasi nag-comment doon. Like, for example, Wag mo nang banggitin. hindi, babanggitin natin. Hindi, ibig sabihin, binanggit mo siya ulit sa episode. Oo. Kasi ang sinasabi niya, banggit kayo ng banggit sa Macau nyo, di kayo makamove on. Gets naman, tol. Kasi, ano magagawa namin kung naging part siya ng... Hindi. Masaya lang din kasi pagkwentuhan niya yung experiences namin dun. Oh, tsaka maraming kwento na nababalikan namin from time to time sa kada episode. Kasi ang daming nangyari sa amin doon na hindi namin pwedeng hindi ma-bring Yeah, up. totoo naman. So, pasensya na kayo sa kung na-offend kayo sa mga ganung bagay na nauulit Pero parang namin na hindi naman topic. siya basher eh. Kasi sa dulo sabi niya, just do your thing guys. May ganun siya eh. Safe na eh. Hindi siya Ay, yung di sa ba Macau. yun? Iba. Si ano pala to, si DIY. Si Yung nagpapaawa ka daw. Hindi ako tayo daw kasi ini-explain daw natin paulit-ulit na DIY lang tayo lahat. So parang ang dating para sa kanya parang nagpapaawa daw Hindi kami tayo. nagpapaawa, kaya namin bumili anytime ng mga gamit. Oo. It's just that gusto namin mag-start ng i-maximize kung anong meron lang kami muna. Oh, and Alam it niyo yun. happened to be na syempre yung isa sa mga ating lucky subscriber na si Carl Migs ay isang photographer na ngayon ay umaalalay sa amin Maraming salamat. behind the cam. So, bro, okay lang ba pakita ko ulit? Thank you, Ayan. Carl. So, Thank you. ngayon, syempre, ito Yeah. si Carl Migs. Yan. Mugs. Carl Mags. So, Isa siyang youngster na mabait at tumutulong sa amin. so, syempre, siya din yung nag-ayos ng ating lighting na unti-unti natin may improve kada episode. So, ang laking bagay para sa amin. So, syempre, thankful kami sa mga ganitong opportunity. Pero Sobrang darating grateful yung namin. araw na magiging kagaya rin tayo ng mga ibang groups or ibang collective sa ganitong ano na talagang team eh, di ba? Oo, may Oo, production team may talaga na production malaki. team, oo. Pero kami, wala talagang Tsaka hindi ganun kadali mag-podcast, ha? Oo. Kasi imagine mo yung setup. It takes time talaga para mag-setup. Tapos, magkano yung kailangan mong ilabas para sa equipments. Hindi naman natin kagaya yung ibang podcast na may malaking network sa likod nila na nagpo-provide ng production. Tayo talagang literal Kung anong meron tayo. kung ano lang meron tayo. Pero tignan nyo naman guys, nakikita nyo naman yung pagka-cinematic ng ating mga... Tsaka pagpasensyaan nyo na rin kung yung mga unang episodes ay nakikita nyo na ang ayos, may mga ganun-ganun. Tapos habang tumatagal, tinatamad na si Chris Delano mag-edit, maglagay ng mga ganun-ganun. Kasi nakakapagod din talaga eh, time consuming. Time consuming. Actually, pero itong episode na to, hindi pa paig si Chris Delano ng ganun-ganun lang. makikita natin. Hindi kasi, ito seryoso ah. Talaga yung VFX yan. Hindi, seryoso. Kasi tignan niya. Di naman sa may hugot ako. Pero naisip ko rin parang tayo na napapabayaan ko yung music ko. Ako rin, naisip ko din yun. Oo, kasi technically nagpo-full time na ako sa editing. Parang, Speaking of music, si Gab nagpunta sa studio ko nung isang araw. Sinet up niya yung PC ko. Kasi yung PC ko sobrang bilis na talaga eh. Sobrang powerful. Tangina, hindi mo pa natatype yung password mo, nakalagin na eh. So yun, nag-set up kami ng mga bagong DAW doon. Para pag makapag-record ng mga banata ng mga katagaan na rumaragas. Tumatagos sa sentido. tumatagos. saka hindi rin biro mag-release ng music eh. Siyempre, mula sa paggawa ng music, ikaw content mo pa, gagawa ka pa ng reels din. Planning Shoot talaga. Ka pa. Yeah. Paplano mo rin sa isang track lang. To be honest lang sa inyo, mga tropa naming subscribers dyan, mga nanonood sa amin talaga, trip lang talaga namin to. Kumbaga, pastime lang talaga siya. Pero nakikita namin yung suporta nyo. Kaya
talagang sinisipagan na lang din namin. Parang ginagawa na lang namin to para sa inyo rin. Actually, Totoo, ganun nga. Ganun yung nangyari. nakakatuwa din kasi yung mga comments nila. Kasi usually, ang pinakang common na comment sa amin, especially kami dalawa ni Tiny, puro hate eh. Diba? Sa Facebook, no? So, nakakatuwa lang din na, Nadamay na lang din ako sa'yo. Siya na naman mabait eh. siya na naman mabait. Ako na naman yung may hater talaga. Well, Hindi, pero syempre, para sa akin, sa part ko, parang, uy, may nakaka-appreciate ng ginagawa natin. Oo. Diba? So, parang, Nakakatuwa din. oo, Nakakataba ng nakakalambot. puso eh. No? Nakakalambot. So, ha? Nakakataba ng puso, nakakalambot. Ano talaga? Motivate. nakaka-motivate. Eh, Yun na lang, yun na lang. Nakaka-motivate na galingan panalo sa podcast. So, syempre, ayun din, nakakatawa din talaga. So, di ba? siguro, siguro hindi yung nakaka-motivate galingan. Kasi wala na tayong igagaling, tol. Hindi ko sinasayang magaling tayo, pero ito na yun eh. Oo. Diba? Siguro Nabibigyan naman natin mas lahat ma-improve na lang natin yung viewing experience nila. And at the same time, as much as possible, Hindi sila mabitin. yeah. Pero gusto rin namin nabibitin kayo para at least babalik kayo next episode. Yes, Di ba? sir. So, Like, ang, tama na to. kami Sige na, nga pala cut ang mo na. last Kami row. ang last row. Yeah, anyway. Balik tayo sa... Pwede ba nating pag-usapan yung The Big One? Ito na sasabihin ko eh. Balik tayo sa current issues. Grabe yung nangyayari ngayon sa Pilipinas. I mean, syempre, sa buong mundo. Pero sa Pilipinas recently, sobrang... Nung nagpunta si Gab sa bahay nung nakaraan, kasi nag-ayos kami ng studio. Habang nagsiset up siya doon, inopen ko yung sunod-sunod na lindol. Tol, binitawan ni Gab yung mouse, tas humarap siya sa akin, parang The Voice sa upuan. Sabi niya, The Voice. Oo nga. Sabi niya, Paano? umiikot eh. Tapos sabi ko, tas nakatingin sa akin, tang ina no, paano gawin natin? Pag ganun nangyari lang, alam mo yun, parang, Oo. parang Ano gagawin natin? nagkatitigan kami ng mga 6.5 seconds. Parang, tang ina no, anong gagawin natin pag nangyari yun? Kasi sa mga hindi nakakaalam, kami ni Gab ay nakatira sa Marikina, which is everybody knows Fault and line. fault line talaga siya. Pero hindi namin alam kung kaninong fault. ang mahirap kasi dun sa situation nung The Big One. Halimbawa, yung nangyari sa Davao. Mhm. Yung pinaka-epicenter nun nasa dagat eh. Mm. So, yung The Big One kasi talagang doon yung gitna kung sa Marikina, nandun eh. Doon magsisimula yung lindol. So kahit sabihin mong magnitude 6 yan, talagang maraming mapipinsala. May mga CCTV eh. Yung sa loob ng bahay, meron ako nakita, yung lola, papatayin niya yung ilaw dun sa bandang hagdanan, nasa second floor sila. Tapos yung aso, tumatahol na kaagad bago pa lumindol. So parang may mga comments dun sinasabi, na-detect na kaagad ng aso bago lumindol. Which is totoo naman, 'di ba? Ganun talaga yung mga animals. Oo. Nakita niyo yung isang video ng isang netizen. Netizen. Thank you, pinatapos. Hindi, sorry. Sige, Hindi, talking about animals kasi, sorry, Ah. Besh. Yung mga ibon, yung naglipar, ang dami-dami, di ba? Oo. Yung parang flock pa nga sila. Balik tayo sa aso mo. Hindi sa aso ko. Sa ano yun, yun sa CCTV na nakita ko lang sa Facebook. Ano, yung bata, tumakbo ng kwarto habang lumilindol. Siyempre natakot yung bata. Siguro hindi rin naturuan ng, ano ba tawag yung mga Mabuting earthquake drill. Hindi, yung mga earthquake drill. So tumakbo yung bata papunta doon sa lola niya. Eh, ang lakas na ng lindol, kitang-kita sa CCTV. Muntikan na sila mahulog sa hagdanan. Grabe, no? Oo. Yun, kumbaga yung pinakagitna nun, malayo pa, 'di ba? Tapos yung pinsala niya, grabe na. Paano kung yung lindol talaga nagmula sa gitna, halimbawa Marikina, doon nga sa fault line. Eh di talagang ano yun. Nakakatakot, no? Oo, baka bumukay lupa. Di ko alam. Maikwento ko lang din kasi parang 2 weeks or 3 weeks ago, nakita kami ni Donji. Oo. Tapos, nakwento niya na nasa Japan sila nung tas lumindol na parang magnitude 7 or 8. Nakalimutan ko kung ano. Ang lakas mo. Tol, nasa 33rd floor sila ng hotel. Tol, required lahat na bumaba ng hagdanan, tol. Mula sa 33rd pababa. Kailan to? Nakalimutan ko anong year eh. Naikwento niya lang. Kasi yun yung kaputukan ng lindol sa Cebu.
So sabi niya, grabe daw yun tol, mga matatanda, mga nasa 30 or 20th floor. Tangina, naghahagdanan daw pababa, tol. Yung iba daw, may lalaki pa daw doon, nakabrief na lang. Nasa kalsada. Hindi, totoo, kinuwento niya. Oo. Kaysa mamatay ka, di ba? Oo. Bilisan mo na bumaba. At saka ang difference ng Japan sa Pilipinas, yung technology ng building nila, sumasabay Sumasabay, na sa ilalim. Oo. Tol, dito substandard yung mga buildings. Lahat. I mean, hindi man lahat, karamihan, lalo pagka government Oo. project. Siyempre, para mga kickback. Tapos, isipin mo, baka magnitude 5 lang, tas doon ang epicenter sa gitna, basak yun. Nakakatakot. Pero, Ang mga lindol ngayon, nasa 7 ni. no. Oo. Pinakamahina, 6.5, mga ganun. Kaya nga eh. 5. Ikaw, ginakatakot. Dati kasi, magnitude 2, 2.3, 3. Tol, bihira lumindol sa Marikina, Katipunan, bihira, wala. Fault line Simula yun. noon pa, wala naman nangyayari. Yung pag-usapan namin, hindi kaya bumibuelo sa isang malo. Wag naman, tol. Ay. Wag naman. Ay, wag naman. Nakakatakot Walang lang wood. kasi wala pero nakakatakot Sabi nga ni din. Gab, tangina tol, for the longest time, hindi lumindol sa atin ha. Di kaya nag-ipon-ipon yan. Sabi ko, mga pangarap mo no? Sa kanyang ganun. Pero kasi, 2013 ba yun? Nag-event ka? The big one. No, SK ka na ba nun? Tapos Oo, na. Patapos na. Patapos yung term niya ng SK chairman, si Gab. Nag-project siya ng rap event para siyang awareness, no? Para sa The Big One. Kasi nga ang Marikina ay na fault line, di ba? So, yung The Big One na yun, hindi namin pinapansin. Tapos, nung tumagal, biglang, ano ba yung The Big One na yan? Yung pala, yun yung, ang gustong project ni Gab, magkaroon ng awareness yung mga, lalo pag yung mga kabataan, pagdating sa, itong kinakatakutan nga na The Big One, which is yung lindol talaga na massive. Na, Tapos ngayon, nabuhay na naman yun, no? Yung... Matagal na yun. Oo. so, magpapa-event ka na naman. Hindi. Tsaka dati, marami na rin kaming kapitbahay na umalis. Dahil dyan, nagpunta ng iba't ibang lugar kaysa sa Marikina. Dahil natakot sila sa The Big One nga. Grabe. Imagine niyo no, kung nagpa-podcast tayo, biglang dumindol na malakas. Wag naman. Paho ng mga pangarap nyo. Hindi, kunwari lang. Parang, siyempre, caught on cam. Cut. Cut. Pero kung ano Siyempre, yung madalas ako papaalam nagpa-practice muna ng tayo. yung earthquake drill. Paano? Pakitaan mo Sa nga mga yung mga school, viewers di ba? natin kung paano. Hindi. Kasi di ba may yung mga bata dun sa bahay. Tapos So, paano yung nga mga aso. paano yung proper way? Hindi naman totally proper way. Pero at least lang na halimbawa, wala ako sa bahay. Sasabihin ko sa kanila na, ganito yung gagawin nyo. Ganyan. Meron lang Sinabi talaga. mo sa mga aso, ganun yung... Hindi, dun sa mga bata, syempre, na mga kasama ko. Pero to be honest lagi sa mga school may mga Earthquake drill. Even yung mga anak ko may mga hard hat pa eh. Tapos may mga duck cover, whatever. Oo. Pero kasi sa totoong buhay, tol, pag nandyan na yan, magpapanik ka talaga eh. Oo. Diba? Oo. Parang very few yung maaalala mong na, sabi ganito. Oo. 'Di ba? Ang unang instinct mo lumabas eh. 'Di ba? Ano nga may nabasa ako Parang sabi nila, pag nagkaroon daw ng malakas na earthquake, usually ang ang first reaction is magsisigaw. Siyempre, alamin, okay lang ba kayo dyan, yung mga kasama mo sa bahay. Pero ang sinabi doon, keep calm and stay quiet. Paano kaya magiging calm? Napag-usapan namin to nung earthquake drill nung high school eh. Pre, totoo kaya to na ganito tayo kaayos kapag pipila, sobrang Tapos paisip yung kausap ko, tangina to, hindi. Puta, survival of the fittest to. Magtutulakan yan sa hagdan. Bahala na kung sino Stampede. Kasi buhay ni. Tapos magtitilian, Kung sino na yung doon, yung parang siguro pangangatawan talaga mahina, talaga tulakan na siguro yun. Kasi mag pa kayo? Mag arms forward pa kayo? Magpo-formation Oo, pa kayo, find your height. Di ba? Hindi, takbuhan yan, tol. Buwan yan. Pababa ng hagdan. Sa totoo lang, maganda yung yung mga trainings na ganoon or yung mga drill na yun para at a very young age matutunan na ng mga bata natin kung ano talaga gagawin. Pero reality bites, talagang panic yan eh. Panic. 'Di ba? So dapat wag na lang lumindol. Yun yung the best. Si Kibuloy suportahan.
'Di ba? Kasi siya ang kaya niyang stop. 'Di ba? Look, Wait a listen. minute. Pero ayun, yeah, sana wag siya mangyari. Ang ano siguro yung earthquake, that's one thing na hindi ko naman sinasabing mas better, pero wag lang tsunami. Yun na nga. Ayun ang Kasi Ano laging, yun eh? Kasunod yun. Pag may katubigan, tapos nag-earthquake, tsunami na yun. sabi ko nga kay kasi Gab, may mga earthquake naman na nangyari previously sa Pilipinas na nasa history din naman. Pero at wala pa namang record na Pero- talagang parang Japan na wipe Tsunami. out yung isang city. sa amin kasi tol, fault line Marikina, tapos may ilog kami tol. So pwedeng mangyari yun. Pero dahil ilog lang, tsunano lang yun. Malita tsunami lang yun eh. Mini lang. Di ba? Mini version. Tsunami. Pero yun, Ingat na lang sa lahat. inaano namin na Maging aware. sana hindi natin alam yung talagang datos, pero yung mga casualty ng mga lindol, sana habang tumatagal mas bumaba kasi may mga na-deaths tol eh. Ang ano daw, ang projection nila kapag nangyari the big one, 100,000 yung injured, tas 50k yung mga mamamatay. 50,000. Pag in the big one. Ah. Yeah, ayoko nang pag-usapan yan. kadami? Nakaka-anxiety kasi. Ano may movie na ganun eh. Anong movie? Yun yung... The earthquake. Hindi, tomorrow, basta may tomorrow na word yun eh. Yung apocalyptic movie na siya na dahil sa earthquake. Eco Slam. The Day After Tomorrow ba? Parang ganun. May napanood ako dati tol, pagsabog ng bulkan naman. Yung Dante's Peak. Tagalog ah. Tagalog? No. Pagsabog ng bulkan yung title? Dante's Peak. Ah, okay. Yun na talaga nito no? Anyway, yeah. So, nakikiramay kami sa mga sa mga naapektuhan, sa mga namatayan sa kung saan mang lindol, at saka yung mga, syempre maraming nasirang establishments and infrastructures. Lumabas yung mga substandard na no? Pero pansin nyo, tol, Nabiyak yung mga... parang Sign. hindi siya sign, bro. Parang, diba? Parang binubulgar niya. O parang sinasadya nung una, yung mga bagyo. Non-stop, sinunod-sunod tayo Ay, ng oo, mga bagyo. tagal. Ilang buwan nang umuulan na walang tigil. Nire-reveal ng Mother Nire-reveal Nature. ng yung- Mother Nature yung Mga bagay-bagay. para, 'di ba? Tapos yung lindol. yung mga substandard na buildings. Pero siguro yung lindol, hindi siguro nire-reveal yung substandard. Pero kasi kung siguro parang mas mas call for attention na i-improve, 'di ba? Hindi naman kasi natin masasabi na ito, hindi to substandard, pero when the earthquake strikes tapos talagang malakas, nasira yon, hindi mo naman pwedeng sabihin substandard kasi siguro Hindi, mas, pero meron kasi talaga. meron talaga, na hindi mamaalis yun. Hollow yung loob nung nung may pader. nakikita yung loob. Walang tinipid talaga to Parang yung ito. Di lalong nagagalit yung mga Pilipino kung hindi nyo ganyan yan, ganito. Yung mga Kumbaga, tulay, yung casualty, maaaring nabawas, di sana ganun kapinsala eh. 'Di ba kung Tama rin. maayos yung Alam trabaho. niyo yung mga ganitong topic, nakaka-anxiety din talaga. Pero at the same time, hindi ko mapigilan yung imagination ko na sa mga napapanood ko sa movies na may mga bunkers na pala talaga na nakaredy na. So, yung mga taong privileged as fuck dun sa mga nasa taas, nakaredy na Ready na. yung parang kunwari 100,000 na Pilipino lang ang pwedeng sumama Pumasok. doon, Oo. which is majority diyan mga Parang 2012, yung movie na 2012, 'di ba? yung barko, Oo. papasok lang. Pero question about bunker, will that protect you from the earthquake? hindi ko nga alam. Hindi. Pili ko hindi rin. Siguro yung may mga scientists diyan or yung mga talagang ewan ko kung Hindi. anong field nila. May mga nga pala na sobrang still eh. 'Di ba? Oh. Na kumbaga magkabagsakan man, safe siya na mga bakal. Meron, oo. Possible. Oo. Tsaka usually mga nasa bundok 'yan na bunker. Hindi. Possible siguro bago siya gawin, naisip na yun na kapag lumindol, Ewan ko kung nakikita niyo yung sa mga reels na parang 3D animation lang siya na kama, tapos pag biglang lumindol, nag-e-enclose yung... Oo. Tapos may stock na ng mga tubig doon pagkain. Pagka natutulog ka, bigla lumindol, mag-o-automatic siya. Paano? Naipit ka doon, no? Pag... Hindi, tsaka yung kamay ko.
Hindi, tsaka paano pagka nasa mataas sa floor ka din, di ba? Hindi, babagsak ka din. Bunker Pero na, kasi, baba eh. still siya eh. Oo. Kaso, Parang baba. Oo, capsule pero lang. Yung Lalim pressure. din. ang nakakatakot kasi doon, bro, safe ka nga, pero tangina, hindi ka na ma-retrieve. Paano kung na-tsunami, Oo, tapos tapos nasa ilalim ka na ng tubig, tapos nasa loob ka ng bunker? Wala nang way para, makalabas ka dun. Namatay ka din, no? Oh, Siguro mag-extend Kaya lang yung buhay mo. mag-low tide. Low tide, no? Ang hirap nun eh. Paano Tayo nga mo. kung sobrang taas na ng tubig, tapos, Nag-iba na yung structure, no? wala na. Doon na rin sila mamamatay. Na-extend Sigurado lang may sila. ano naman doon, internet sila nakahanda. Pero- Andito kami sa ilalim. Kunwari, rescue. kung buong mundo na ng ganun, no? Yung mga mayayaman, imposibleng wala namang rescue yung maano yun. Oo. Meron- Paano kung, nasa eroplano ka, tapos biglang Yun. end of the world na pala. Ang swerte mo, nasa eroplano ka. Kasi, Paano ka landing? hindi ka na makakalanding, pero Pag na-witness naubusan mo. ka ng gas, patay ka na. Na-witness mo. Na-witness mo. Ang alin? Yung end Ang of the world. kamatayan mo. ng lahat. End of the world. Kasi may mga nakikita akong ganun eh, lalo na mga matatanda. Minsan, syempre, ang pangit nga naman pakinggan. Tangina, gusto mo ma-witness eh, di parang gusto mo matapos na yung mundo. Parang may mga matatanda ganun eh. Yeah. Pero, technically, siguro dream ng ibang tao yun eh, na ma-witness talaga nila yung end of the world eh. So, imaginein mo, Tangina, may nagdi-dream ba ng ma-witness yung end of the world? oh, may nakikita akong ganun eh. Mga, Let's rephrase that. Feeling ko ang gusto mong sabihin, bago ako mawala sa mundong to, mabuhay ako ng matagal hanggang sa pagkagunaw ng mundo. Pero hindi yun talagang mawi-witness mo yung end of the world. may mga interview sa gitna ng kalsada sa US. Which is, mga lumalabas lang sa reels ko. Na, kunwari, yung isang homeless na napanood ko. Parang tagal na nun eh. Parang 4 months ago yata. Dumaan lang sa reel ko. Na sabi, parang, what would you like to see before you die? Parang ganon, tinanong siya nung nag-interview. Sa parang, nakalimutan ko yung pinakang words na sinabi niya. Pero parang pinakang point niya, ma-witness niya yung end of the world. So, kaya na pumasok lang sa isip ko since ito yung topic natin. So ngayon nga, kung nandun ka sa aeroplano, syempre, kung gumunaw na yung buong surface ng Earth, di siya na lang yung buhay na natitirang huli na buhay. Pero, tas kasama mo sa eroplano, mga youngstana, no? Sabi mo, Sa paglipad ng eroplano, no? Pero may chance kasi na through science and technology, dapat pwedeng makontrol tong mga ganito eh. Like typhoon, itong earthquake. Kasi para Actually- mapunta ka sa first civilization, dapat kaya mong i-harness o makontrol yung energy sa earth eh. Yung buong earth. Papunta doon. So mga nasa 0.5 pa lang tayo eh. 0.5, 0.6 eh. Actually, namamanipulate na nga daw nila yung Oo, weather. namamanipulate eh. Pagka Through sinerch nyo yung HAARP. HAARP, H-A-A-A, Oo. HAARP. Oo. So, namamanipulate na nila yung weather kasi, especially din sa Dubai, diba sobrang Oo, init. oo. So kung may ganyan technology, wag na lang sana nilang i-gatekeep. Pero pare, 'Di ba? Hindi, yung sinasadya nga daw sa nila eh. technology kasi na yan, dapat yan talagang mapag-aralan maigi. Kasi kagaya nung ginawa nila sa Dubai, 'di ba hindi umuulan doon? Nag-seeding sila, 'di ba? Para hindi nila in-expect yung bagsak ng tubig. Walang sewage drainage system sa Dubai na yun talagang pang ganun. Pero pare, mabibilib ka sa Dubai overnight, tol, na naayos nila lahat yung... Hindi naman siguro overnight. Siguro mga 2 days, 3 days. Yung chaos na nangyari na yun, naayos nila. Ano Pero nila yung mga it's tubig. like- Kasi may ano din eh. Meron ding mga theories na yung next war, hindi na to yung parang nuclear eh. Itatago siya sa mga ganyan eh. Yung volcanic eruption, earthquake, papadala na kami ng bagyo sa bansa. Yung ganun. Parang yung next Grabe, war, no? ganun na daw eh. So, kumbaga, Control ng weather. Halimbawa, ito, isang nalaman ko nakaraan, yung sobrang init nung laban ng China tsaka US, medyo nagkakaambahan na sila. aha. Tapos bumagyo sa China. May mga nagsasabi na sinadya daw ng Amerika yon para yung cloudy weather ng China mawala. So sa satellite makikita ko ano yung ginagawa nila. So may mga ganong pagtingin na ginagamit yung weather para sa position nila sa mas strategic na
Pero tawag na ito. pag-atake. Oo. Pero in a way, parang it's like playing God to manipulate yung Hindi, ito nga natural... Parang kung titignan mo yung progress simula nung mga gera dati. Let's say for example, dati, tao-tao, ispa-espada, tapos bigla nagkaroon ng gunpowder, nagkaroon ng baril. Ang tawag nga doon, witchcraft wizardry, alchemy, gunpowder. So Oo. medyo medyo nung unang na-discover yun, parang may power ka na. Tapos, hanggang habang tumatagal, nagkaroon na ng biochemical warfare. Oh, biochemical. Tapos, eto na, yung sabi mong namamanipulate na nila yung... Nuclear, bomba, Weather. di ba? Di ba? Weather, O, yung mga ganun. Parang, Yung weather manipulation. minsan Sabi- tol, ang tawag dito, let's say, ang pag-unlad, may kaakibat na no? Pwede na- mong gamitin sa hindi magandang pamamaraan. Diba? Like a knife, parang pwede siyang gamitin sa pagkain, mapasarap yung pagkain. Pwede mo rin pangsaksak sa tao, makapinsala ka. Exactly. So, Ang galing ni Gab doon, mga kaibigan. Galing. Si Gab ay isang walking Google. Totoo. Di naman. May search bar yan eh. Gabpedia. Gab Kung yung mga nagko-comment na, grabe si Gab, ang talino ni Gab. Kanya, wag niyong masyadong sabihin yon kasi nanliliit si Chris Delano sa sarili niya pagka ganun. Tingnan mo nagbibingi-bingihan para hindi niya... Hindi, kinakalabit niya ako. Hindi ko alam kung ano meron eh. Ang aga nyo naman magkalabitan. Nasa podcast hindi. tayo. Mag-going Ano ba? pa tayo. Baka Sige, mag-earthquake. sabihin mo na. Baka mag-earthquake mamaya Scar? sa... Ilang minutes? Sige, roll lang tayo. Ilang minutes yan? 9%. 9? Ah, Mahaba pa yan. 9%. Kasi In case, ito yung battery oh. Para makita talaga nila na ganito tayo. Wala tayong tinatago sa likod ng camera. tayo na. Magkakat lang kami pagka nahubo kami dito. Anyway, kasi running naman to eh. Close to ano na rin tayo eh. So ayun nga. Galing ni Gab. Hindi, magaling Ano na yung talaga. topic? Eh, may pero- iba lang. Say, kamusta yung alak? Okay naman. Lasing. Medyo nawawala na yung abats. Aga niya uminom eh. Pero ano ininom nyo? Sabi ko sa'yo, tutuktukan kita kanina. Napakadaldal mo nagiinuman ngayon ng mga subscriber natin. Kaya Tapos naubos na nga yung kwento ko. nasa podcast tayo. Kanina bangkang-bangka siya dun eh. Sabi ko, tangina mo pag hindi ka nagsalita sa podcast ha. Tapos ngayon, wala akong maisip eh. Kasi yung tatay ko nag-loan. Tangina. Kanina kung maikwento mo yung mga naging babae mo. Fake news yun ah. Anyways, yeah. So si Cyrus kasi may ano to eh. Introverts. Introverts. Tol, maganda yung pinag-uusapan namin kanina sa pagkain. Sige, Yung mga pagkain, pag-usapan niyo yan. Sabi ko kasi, Sai, hindi ako kumakain ng ganito. Pero tingin ko, ignorante lang ako. Baka hindi ko lang din alam paano siya kainin. Kasi dati, di mo makain kimchi. Noong nauso itong mga Korean na yun, tsaka lang naman ako nakatikim itong nag-aral-aral ganun. Hindi mo ba naisip na strategic plan ng Korea yan para atakihin ang Pilipinas? Hindi naman. Grabe ka. Magpakawala tayo ng mga K-pop at kimchi. Kasi kung iisipin mo sa pag-dominate ng Korean culture sa Pilipinas, yung samgyupsalan sa lahat meron, pare, sinasakop dito, na nila tayo unti-unti. Kahit dito, yun, dami Diba? Sa labas, Batangas. Paano kung yun ang plano ng Korea? Plano nila yun. Sinakop tayo through kimchi. Through entertainment. Oo nga, nasa entertainment. Sinakop nila entertainment industry. Hindi kasi ako makain ng buro. Ay, kumain kami ng buro ni Sai kay kay Lods Romeo Katakutan. Shoutout Lods. Gusto nga paturo ko, paano ba yun? Walang Masarap ba kamatayan siya? talapia. Parang hindi ko kasi siya. Hindi, masarap yung buro ni Ailul. Tsaka kasi di siya kumakain kasi mabaho. Hindi, maarte lang yan. Di lang ako marunong talaga. Makain ka nga ng Di lang ako. Awkward taste din yun. Bulgar na bulgar ah. Bleep! Di ako makain. Puta late na yung blip. Oo nga, hindi nga wala naalala para ma-remind ako yung ibiblip. Pahirapan ah. Okay lang naman yun ah. Gagawin, hindi. Wag. Anyway, masarap yun yung buro. Yung dati, speaking of yung sinasabi ni Gab na hindi niya kinakain dati, tapos biglang okay na. Dati hindi ako makain ng cabbage.
As in, di ko alam kung bakit. Lettuce Ano ako. Kahit sa nilaga. Hindi rin. Sarap po yun. Pero, nung nakakain ako sa isang Japanese restaurant, yung mga katsu doon, tapos cabbage, ano siya, salad siya ng mga Japanese. Yung may dressing. Yung may goma sauce. Ito, lagi namin kinakain yun. Lagi pag siyang ano. gumagawa. Sa yabu, di ba? May, Oh, yabu yung yabu. may shredded cabbage doon, Ah. tapos may sauce, yung may mayonnaise. Ang basa doon? Kipay? Yung Japanese mayo? QP. Hindi ba yung kipay? QP. Pero ano siya, parang yung goma sauce, ano siya, yung ginagawa ko, diba? Made out of yung mayonnaise ng keep. So doon ka lang kumain ng Teka, cabbage? ano tong... May special food Uy! na ginawa si... Ano yan? Wow. Wow. Bait naman yan. Ano yan? Marshmallow. Na toasted. Yay. Salamat, tol. Thank you, Chef. Binigyan kami ng ano. Gago, ang sarap. Tikman mo. So, Gagong turunaw. Tol, salamat ah. Salamat. Siyempre, thank you sa ating subscriber na pinagluto din kami. Head chef din siya mga tol. Hindi na namin sasabihin kung saan, pero head chef siya. Maraming salamat, tol. So, sarap. gagawin sarap, no? Huwag na tayong mag-podcast. Di ba palalasan ito pagka... Dinusta, no? Oo. Gago, mas masarap to kung may tsokolate, s'mores. Oh. I want s'mores. Nabitin ako eh. Dahil mo sa ano, cookies. Gagawin sarap na. Totoo yung mahaba, oh. Anyway. Dila mo agad. Sorry. Oh, kasi nga raw. Kaya na naubos yung 20 seconds sip-sip ng daliri eh. Rinig na rinig sa mga. So yan, going back. Tol, salamat ah. Thank you. First time ko nakakain ito. Thank you. Ito pala lasa ng ano, no? Kaya pala sa mga US. Ang ina mo, kanina ka pa ihaw ng marshmallow. Kapin po siya mga tol. Hindi, kaya pala sa US, is yung mga movies. Laging makikita mo pag may bonfire, hindi pwede mawala yung marshmallow. Sarap pala eh. Tapos malaki pa, no? So, yung malaking marshmallow. Marshmallow! I'm Bobby, ma'am. Aral. Shoutout kay Bobby Lee. Paano mo kilala tayo, eh, no? Kala mo tope. Anyway, going back. So yun, yun nga yung cabbage. Sabi mo, pinag-uusapan nila kanina yung pagkain na hindi kinakain ni Gab. So, Parang basic yung cabbage masyado, no? Uy, hindi ah. Masarap siya. pinagtatanggol mo naman Pinagtanggol ako masyado. agad, Paluin kita ng mic eh. Hindi. Yung kimchi naman siguro parang acceptable pa ng konti, no? Korean sa'yo. Ba, trip mo yung Korean kaysa At sa saka Japanese yung mga, food. halimbawa ito, di ko rin kinakain. Atsara. Hindi Oo, ako Iniiwan ko yun sa mga... Ako gusto ko yung atsara, Gusto ko yun. yung ano lang, yung sabaw lang, pero yung Ah, pinaka yung papaya, Then, masarap siya eh, no? Sarap po yun. Pero yung cabbage, basic na pagkain yun eh. Para sa akin, Para sa basic na tao. hindi. Para sa akin, hindi kumakain talaga ng gulay. So, Wala ang gulay na kinakain, maliban sa ano. diyan sa lettuce. cabbage. Yaman. Pero kakain- Chicken Oo. talaga to eh. No? Ang social Pero yan. kakain lang siya ng lettuce pag may karne. Oo, pag may karne. Samgyup. Oh, tsaka ano, tsaka mozzarella cheese. Ganun. Ganun. Dapat mo. Alam mo, hindi ano to, yung mga arte-arte nitong ano, Arte lang. ano lang talaga to, pihikan to. Pihikan. Maarte lang talaga. Maarte sa pagkain to. Aminado naman ako. Hindi to yung ano, allergy. Wala. Dito wala to sakit. pre. Suntokin kita, allergy. Kumain ka ng hipon na may siomay. Ayun. Ano, kumain Pero kami mukha sa ko ng vape mo, Sai. kumain kami sa Hong Kong style Nauumay na ako sa vape ko eh. Kumain kami ng Hong Kong style restaurant dun sa Banawe. Hindi talaga ako makain ng seafood. Sa sa Eat Fresh. Oo, sarap yun. Message pa siya eh. Tol, may na-discover kami. Tagal na nun. Tagal na nun. Di naman alam. Date magulang ko yata eh. Di ko naman Sa alam. San Juan. So, Pero may branch natin yun ah. Meron na. Huwag natin patapusin si Chris. Tayo na lang mag-usap. Sakit na laksa dun eh. so ayun nga, umorder to ng siomay. So, wala naman nakalagay doon kung pork ko, Pero syempre, in-expect ko pork. Pero alam mo ba't binigyan kanya ng siomay? Bakit? Sabihin niya siya, this is to show my love to you. Sana bibigyan mo siya ng hopya. Bakit to, Pia? Hindi, bibigyan ka rin niya ng hopya. Bakit to, Pia? Hopya love me too.
2025 nagagamit pa rin natin yung mga Tol, ganun kahit balatan. corny, Gamit yung na mata gamit. ni Maricar, naka-heart. May heart na ganun, oh. Eh, ano eh, gullible eh. Hindi, yung sa siomay kasi, kung kailan paubos na, isang piraso na lang yung natitira. Nagulat ako, ginanon niya yung ibabaw. The whole time kala ko carrots. Kasi 'di ba lagi may carrots yung siomay. Pag ganun niya, nagulat ako shrimp. Sabi niya, wala, kumain ka. Tapos ako yung saktong umuya pa ako. Tapos parang, Sabi niya, traumatic experience, bumabalik. Yung mental illness ko. Dahil si Siomay. Pero kung di mo sinabing merong ano doon, Hindi niya naman malalaman. Hindi naman, wala Ah. sakit yan. Maarte lang to. pero hindi ko ma-deny, sobrang sarap. Sarap talaga yung seafood. Di, no? pero kasi, Oo. pero Ang hindi, dami mong namimiss sa buhay. Sabi ko nga, Kakaarte mo. crabs. hindi, pero, Diba? Ang dami. Ang tagal ko nang gusto sabihin niya. Masarap sana eh. Kaso Pero- ikaw rin nawawalan. oo nga. Pero kasi, Ang arte ng puta. pero ang nagpasarap kasi doon, imbis na toyos, kalamansi siya sinasawsaw, ako ginamit ko yung peanut sauce nila. Ah, pwede. Oo, pwede. Sarap. Binuus ko talaga doon sa Pwede din, siomay. Ang pwede din. sarap. Masarap yun. Pero weird ka. Gagi peanut Hindi, oo sauce. nga. Yung mga crab sticks. Mm-mm. Oo Ay, hindi nga. na. Crab sticks. Ganun. Sarap nun. Kung may Kain maghain na yung crab sticks naman, hindi naman siya tunay na crab. Crab. Pero Pero ito, ito ah. yung kani. Pero ito seryoso, yung Davao gig namin nila Kio, nila Bicos, napikon ako kala Bicos nun. Tangina, binigyan ako ng sabi, chicken tenders oh. Ako naman tong gagong kain ako ng kain, papak ako ng papak. Kasi alam nyo daw makain ng seafood eh. Tapos, nung naubos ko na biglang, Kikiam hindi, fish, ang tawag doon? Fish fillet. Fish fillet. Fish fillet. Baka hindi rin nila alam kasi magkamukha yun eh. Hindi, nagtatawanan sila eh. Alam nila. Sila nila Agi eh. Si Agi sinabi kala Bicos na daw makain ng seafood. Tapos putang ina the whole time fish fillet pa Nag-walkout lang. ka. Hindi, na-bad trip lang ako Paano, ng mga 2 minutes. Pero wala namang nangyayari sa'yo, di ba? Arte nga lang. Arte Ano lang. nga, aminado naman ako na lang. Di, Ito yung batang ano eh. Ano ulam ah? Isda, ayoko niyan. Hanggang nag-grow na. may, Tangina, may isda nakita na. akong ganun eh, na babae. Parang, ano siya eh, influencer din na malapit siya. Parang, anong ulam? Tapos paksiw. No. Tapos tangina, binabash siya. Oo, Sabi, nakita ko yun. Dul, di rin ako kumakain. Umaayaw sa paksiw, mukha kang bangus. Okay naman. Ay, Depende sa grabe. luto. Yung paksiw na isda. Sarap. Hindi Paksiw Lalo na pag bangus. bangus. Sarap kaya ng bangus. Paksiw. Tapos sarsyadong galunggong. Nung bata ako, ayoko ng sarsyadong galunggong. Gusto ko yun. Hindi, nung bata ako, parang pag yun ang ulam namin, asar na asar ako, parang pakiramdam ko, di ba? Parang, Wait lang. Di ba sa dim sum, sa yung... walang yung, sarsyado sa dimsum. Hindi, wait lang. Yung sa dim sum, yung siomay, di ba? Yung shark fin ba, seafood yun? Seafood yun. Originally, Alam ko seafood flavor yun. Okay. oo, pero kasi, nakita ko yun, nakabasa ako ng article eh. Kaya siya shark's fin, kasi Korte. parang yung, korte yung lang. korte, oo. Korte lang. Oo. Pero ano karne talaga nun? Parang siomay lang Parang din yun. siomay lang din. Pork din, gano'n. Pero pare, may nakainan akong Chinese, Iba-iba. Iba-iba. may nakainan akong Chinese restaurant. sa menu nila, meron silang fish lip soup. Wow. Fish Pare, lips. nung hinatid sa amin Ay, yung fish nakaganon lip. lahat. Hindi, pare, Nakapauti. alam mo yung, parang, Nakaganon lahat. parang may isda na kinakat nila yung nguso. Yun yung ginagawa Mahal, nilang ang mahal nun. Ilang nguso yung Ayos kinain yun, mo nun. Hindi, pero medyo. Makapal, malalaki, yung nguso. Ganun ka. Pout ka. Kiss mo muna. Hindi, parang ganun. Tapos meron pa yung bird's nest soup. Ayun, masarap. Oh, yun, Sarap yun. Oo, yun. Ang pero, mahal. pero kung aanuhin mo yung idea, pare, laway ng Pinapatay mo. ibon yun eh. Oo. Tsaka pinapatay mo yung tirahan ng ibon. Kaya pinagbawal niya. Lagi meron ako napapanood yung sperm doon ng isda. Niinom. Oil, sperm ano. Alam ko, Iniinom. nilalagay yun sa pabango. Sa Aventus. Hindi ko alam Totoo yun. ba? Oh, Pero ang alam ko, Aventus. baka ang main sinasabi... ingredient yun eh. Sa Creed, ganun. Kaya ano eh. Kaya sobrang mahal niya eh. Tapos yung next batch, alam mo, tinigil na. Kasi ano Pero yun yung maraming naghahanap. Pero yun sa mga ano. Maraming ganun, animal cruelty. Caviar, 'di ba? Gawa Ano, yun sa Itlog. Fagra. Fagra. Oh. Alam mo yung Fagra? Hindi. So, yung Fagra ay liver ng duck para makuha mo yung, kasi Brad, yung liver ng duck, yung Fagra, nagme-melt siya sa bibig mo, sobrang Oo. fatty. Ang sarap niya talaga, tol. Pero ano siya? I-overeat Liver mo yung nga duck. siya. I-overeat mo hanggang masuka. Pero, Liver ng
Duck nga, puta, paulit-ulit. Duck. Duck, okay. So ito, para makuha mo yung consistency ng gano'n ng liver, iba't ibang way, ino-overfeed nila Oo. hanggang mag-rupture yung atay nung ano. Sa ibang bansa, illegal siya, tol. Oo. Dito rin naman. Ban siya. Animal Pero cruelty nakakain kasi. ako sa noon, tol. Oo, pero illegal siya. Tago siya. Bubulong sa'yo ng waiter. Sir, meron tayong Fagra sa ano. Oo. Pero hindi siya nakalatag. Ngayon, may Tsaka isa sobrang pang mahal way na nun, yung dahil sinasaksakan bawal. nila ng tube Tube sa sa bibig, bibig. tas Oo. bubuksan yung gripo non-stop hanggang mag-rupture yung liver. Ina. Doon mo siya. Ano yata yun? Milk eh. Pero ang, Gatas eh. oo, parang ganun. Parang ang tanong ko doon, sinong gago nakaisip nun Oo. na, I mean, internal na nung duck eh. Tol, ano lang kita. Dito sa Pilipinas, isang tribe sa Baguio. Goat naman, ginaganon din nila. Yun, duck yun, di ba? Alam ko, Chinese ano to eh. Yung ganyang way eh. Doon yata natutunan Pero natin di ba, yan. ang point Pero ko, dito sa atin paano sa na-discover Pilipinas- nung unang taong nakadiscover nun na ang Oo. sarap pala pag ginanon? Dito sa Pilipinas, Galing merong eh, no? ganon, Galing eh. kambing. Aanoin nila, papakainin nila ng sobra-sobra tapos iihawin. Pagbuwas nun, yung kanin sa loob nun, na kinain niya, parang ano na, lugaw na, masarap daw yun. Ang hirap na malaman mo kung paano pinatay yung hype na kinakain mo yun, no? Totoo. Lalo na yung pag nakikita kung paano nila pinapatay sa mga video-video yung mga baboy. Tapos, marirealize mo, tangin na kumakain ako ng bacon, napakasarap na ito. Tapos makikita mo ganito lang. Kaya mula nun, hindi na ako nanonood. Panoorin talaga. Palakpakan natin siya. Ang ganda ng joke na yun. Thank you. Unexpected. Alam niyo yung parang theory na kapag yung pinatay mo yung Kung pa na siya paano mo siya namatay, pinatay, tapos kinain mo yung kinain trauma, mo, parang... ma-absorb mo yung energy. Same thing with water. Di ba may memory ang water? So, yung pag iniinom mo, kaya nga sabi nila good diet ang water lang eh. So, hindi ko alam yung pinakang explanation, pero kasi 90% or 80% ng katawan natin tubig. So, water is the best, talaga, healing whatever. Tsaka alam nyo ba, na mas marami pang kangaroos. Inulit na naman. Pero yun nga, ang dami, sa Pilipinas mayroon ding isang delicacy na nag-i-involve ng Pinikpikan ba? pinikpikan. Yeah, that's what I'm gonna say. Wow, English. Yun nga, yung Ano yung pinikpikan. pinikpikan? Sa explain mo. Manok. Yung bubugbugin hanggang mamatay. Hindi siya papaduguin. Magba-blood clot. Yung anong Kasi manok. di ba madalas papaduguin. Anong manok? Yung mga 45 days Kahit ano, kahit ano. Mga 1 day Pero old. syempre, ginagamit nila yung mga native. Native. So, ang nangyayari, pinapahirapan nila para mag-blood clot. Papalupaluin nila. Hanggang mamatay. Kaya pinikpikan parang, Pinikpik. Natikman nyo na yan? nakwento lang, pero hindi pa ako nakakain. Gano'ng kasarap So yun sa para anong, gawin sa, gawin. paano binubugbog? Hindi, Pinapalo. minamaltrato. Ganun. Pinapok-pok Sinumura-mura, ganun. Pinumura. Domestic violence. Hayop kang manok ka! Binoka-boka. Sobrang depressed. Hayop ka! Hayop naman talaga. Hayop naman talaga. Hayop ka! Namatay sa tayo na, di ba? Pero, ayun nga, may mga pagkain kasi na talagang ganun eh. Parang ang sa akin naman, paano mo nadi-discover yung mga ganung bagay? Di ba? Parang, Minamaltrato yung Tagal hype. ng mundo siguro. Natawa tuloy ako. pinagsasalita ano masakit, no? Kasi naalala ko, Tagal may... ng mundo siguro na Naalala ko tuloy yung may lalaki na somewhere probinsyano, tapos nabidyon siya, tinitira niya yung manok. Tapos imagine mo, probinsya. Siguro taga-Paco yun. wow, pa ako na naman. Pwede. Eh, pero, Nakikita ko yung sa group na Tagalog versus Bisaya. Bisaya. OJ yun, yung manok na yun. Oo, OJ yung yun. manok. Hindi pa uso yung manok. puno ng saging. Tapos puno ng saging. Explain mo naman kanina kung saan ka galing dun sa sagingan sa loob. Kumuha lang ako ng Dahon lang pinapakuha Ba't namin. umaalog yung buong puno? Umaalog yung buong puno. Bakit? Ha? Gago. Ay, matigas din kasi siya. Oo, tsaka medyo mataas ng konti. Kaya umaalog yung buong puno. Hindi kailangan dun sa kasi kung hihugutin mo kagad dun sa lang, yung makukuha ko, yung hindi Nag-explain. Anyway, humahaba na ang usapan natin. Pero bago kami magpaalam, gusto lang namin magpasalamat syempre sa The Lakeside by TJM na matatagpuan sa Cuenca, Batangas. Napakasarap dito, Chong. May 7 silang cabins na pwede nyong i-rent. Pwede nyong i-rent yung buong lakeside.
pwede yung, alam ko pwedeng per cabin yung rent di ba? Per cabin. Tapos meron silang kayak. Kayak. Which is, makikita nyo, fina-flash naman namin from time to May time. fish pan din. Perfect to, tol, sa mga team building, no? Oo, Nakakalipan yan. Totoo. Tsaka hindi lang Kasi yun. may kayak activities, ang lawak. Tapos ng lugar. pwede Ang daming kayong puno. pwede kayong mag-catch ng tilapia. May bayad ba yung tilapia pag Fishing. nahuli mo? Oo, Hindi, pwede, meron. pwede ka mag-fishing Per dito. kilo, kikiluhin. Hindi, Per hindi. hour, per Parang hour. 1 hour tapos unlimited din kung ilan yung per makukuha. hour. Tapos pwede yung ihawin kasi may lutuan din sa Tsaka bawat cabin. kompleto yung cabin sila sa loob miski sa Tol, utensils nila. ang dami kong napuntahang mga ganito. Isa to sa pinaka-okay. Tsaka hindi lang yun. Meron silang malaking function hall dito na 200 packs yung capacity. Ipapakita rin namin siya. Ipapakita rin So, namin siya. technically, maraming nag-wedding shoot din dito. Totoo. So, Actually, perfect to pang wedding. Lalo yan. Tingnan No? mo. Oo, may... Ay, Yung oo mga nga, pang no? prenup Mga pang shoot. prenup. oo. Tapos at the same time, si TJM, group of resorts sila. So, marami silang resorts. Actually, itong resort na to, katabi nito resort din nila eh. Ibang style naman. Ibang Bago style. lang ata. At- ito, bago lang. Ito yung pinakabago. Huwag kayong mag-worry kung may nakalimutan kayong bilhin sa labas kasi medyo paloob eh. Meron silang sarili nilang store dito. Convenience store. Lahat kompleto na. Kompleto dito. Tsaka mura lang, hindi malaki May yung tubo. wifi. Tapos, maganda, ang ganda ng ng Actually, ambience. nag-check-in muna kami dito ni Maricar. Dalawa lang kayo? Ang pangit ng word din, Ang check-in. pangit ng word. Then, nag-staycation Yeah. kami dito Yan, sa... yan. Word of the Word day. eh. Staycation. Oh, yeah. So, nag-staycation kami dito na supposedly 1 night na ba? 2 nights? 3 nights. Hindi, 2 nights muna. Oo, 2 nights. Tapos, sobrang na-enjoy namin dito. Sobra. Sobra, men. So, nag-extend kami ng another night. Tapos, nung pauwi na kami, naisip lang namin na parang, uy, parang okay mag-podcast dito ah. So, sakto, si ate manager, nakausap nito ni Maricar. Tapos, of course, yung owner na mukaan si Gab. Si Gab. na, Uy, BBS. Uy, VVS. Maraming salamat sa owner na meet namin kanina. Yes. Napakabait, napaka-approachable. Bait. Sobrang, hindi kami pinabayaan dito. Grabe, hospitality. Wala pa kaming kailangan, tinutulungan na kami. Oo. Para Ganun PC ka- ni, Para Tsaka PC ni Ty. sobrang peace. Nung, Para PC niya. mo. Nakalagin ka. Lagi na agad. Anyway, yun. Maraming salamat sa panonood nyo ng episode na to ng Kada Kwento Podcast. Salamat din sa 2 subscribers natin. Tol, pwede ba namin kayong tanungin kung anong experience nyo para malaman din ng mga kapwa subscribers natin? Pre, halika dito, pare. Ito yung nagluto ng... Yung honest ba? Tol, Honest tayo dito. simulan natin kay Chef. Tol, kamusta naman experience mo? Di, salbahay talaga sila. Masaya. Masaya daw, masaya. 7 weeks pa kami magsasama-sama dito. Yes. Pero Ikaw- kayo ba, tingin nyo ba, dito ka muna, pasok ka muna. Kausapin muna natin sila saglit bago natin tapusin yung podcast. Kayo ba, so far, kung ano yung napapanood nyo sa podcast, tas nakasama nyo kami behind the camera, anong parang nakita nyo, o na-observe nyo? Kupal ba talaga si Tiny Montana? Parang ganun. Kagaya na sinasabi ni Chris o sinisiraan niya lang ako? Hindi, mabait. Oh, Mabait. Mabait. Sobra. Tinakot. Tinakot, Tiny. Pero kamusta naman experience, bro? Masaya. Masaya Masaya kayong naman. makasama, sobra. Like, Oo. pag, tulad nung nakain tayo, parang nagpa-podcast din yung kwentuhan. Normal, yung kung ano yung nakikita nyo dito na habang nagpa-podcast sila, ganun talaga sila kung pag magkasama sila, ganun. Tsaka madaldal talaga si Gab, Oo. no? Walking Kasi Google Gab- talaga. Walking Google, Oo, no? ang dami Bawal alam. Ang dami Kay trivia sa Gab. buhay, no? Para nag-research muna bago magsalita. Pero Ganun. stock knowledge yun. Oo, stock knowledge. Diba? Oo, ganyan talaga. Ikaw, bro. Kanino. Kamusta Hindi, naman ikaw. yung pagpapahirap sa'yo sa pagkain natin? Nung nag-message kami sa'yo. Hindi, kala ko scam. Oo, kasi... Nanghingi Oo, 1.5 oo. daw. Kala ko scam. Tapos, Pero, di, masaya naman sila kasama talaga. Natural lang napilitan lang talaga. puta. Tropa tayo dito. So, may mga bago kaming kaibigan. So, kayo, maging active lang kayo sa Telegram channel natin at doon kami lagi pipili ng mga bagong subscribers na isasama natin. Dito, sama na kayo. Magbago tayong paalam. Okay, so kami ang Last Row Media. Ako si Tiny Montana. Gabrang. Maricar. Cyrus Cooks. Chris Delano. At nanonood kayo ng Kada Kwento Podcast. Maraming salamat. Yes, sir.